Kamusta guys? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin itong bank waiver na pinirmahan ni Ramil Madriaga. So, noong April 14, 2026, doon nag-hearing ulit yung Committee on Justice sa House of Representatives sa impeachment case laban kay Sara Duterte. At naimbitahan itong si Ramil Madriaga. So sa mga hindi pa po nakakaalam, si Ramil Madriaga, siya po yung nagpakilalang bagman ni Sara Duterte. At ayon sa kanya, siya po yung nagbigay ng 125 million na sabi ng COA is 11 days, pero ayon sa kanya, 24 within 24 hours. To be precise, sabi niya 18 hours daw eh. Okay? Now, sige, watch natin, pakinggan natin dito sa hearing noong April 14 at pakita ko sa inyo kung gaano ka-importante yung bank waiver. Okay, and later on, dati pa hinahamon itong pamilyang Duterte na pirmahan yung bank waiver. Okay, kasi ah, si Senator Sani Trillanes, meron na siyang documents na nagpapatunay na mga milyon or billions of pesos na pumapasok sa kanilang bank accounts. Right? So yan. And pakita ko kung gaano kaduwag yung pamilyang Duterte pirmahan itong bank waiver. So dito, let's watch first galing sa Committee on Justice. Madriaga, would you like to say something? Nasa akin na po yung waiver ko po sa bank waiver. Oh. So for the record, Mr. Ramil Madriaga is submitting his waiver on the Bank secrecy. bank secrecy law, which means that he's giving his conformity to the committee to look into the accounts mentioned in his supplemental affidavit. So the committee secretary is directed to receive the copy of the waiver of bank secrecy law to form part of the records of the proceedings of this case. But before we take action, Okay, so yun, binigay ni Ramil yung bank secrecy waiver niya sa House of Representatives. Hindi lang natin alam kung kailan to ilalabas. Hopefully, ilalabas to sa April 22. Okay? Sa susunod na hearing, kasama dito yung ombudsman at si former Senator Sani Trillanes. Okay? Now, gaano ka-importante, guys? So, bakit importante yung bank waiver ni Ramil Madriaga? So, punta tayo sa another tab. Ito. So, ayon sa Google, yung bank secrecy waiver ni Ramil Madriaga ay itinuturing na isang crucial na dokumento or sa kasalukuyan ng mga investigasyon dahil sa nagsisilbi itong susi upang ma-verify ang kanyang aligasyon laban sa pamilya Duterte, most especially kay Sara Duterte. So, si Ramil Madriaga po, ayon sa kanya, at ang daming pictures nagsasabi, yung pagbuo, siya po nagbuo or founder ng ISE Pilipinas. Ito yung Inday Sara Duterte for President, something like that. At siya mismo nagsasabi na siya yung gumawa nito at yung mga 30 to 35 million pesos na bags ay ipinadala niya using duffel bags. Okay, yung duffel bags, 4 po ayon sa kanya, at idinaan niya to sa mga iba't ibang personalidad doon sa affidavit. Okay? At kung magpapakita yung kanyang bank records na merong mga millions or billions of pesos na dinaan dito yung pamilyang Duterte. So ipapakita sa atin na meron talagang tinatagong kayamanan o ill-gotten wealth itong pamilyang Duterte.
So ito makakapagbigay linaw na sabi ng mga mouthpiece ng mga Duterte o mga DDS trolls, okay, ang mga personality na hindi, mahirap lang yung pamilyang Duterte, et cetera, et cetera. Pero imagine nakapagbigay sila ng ayon kay Madriaga, millions of pesos tapos nakabili ng mamahaling motor like Ducati, Harley Davidson, at meron siyang mga pictures. Okay? At ORCR. So, kasi kung hindi ito ipapakita ni Ramil Madriaga, magsisilbing parang ano siya, hindi credible yung kanyang mga story. At kaya napakaimportante yung kanyang pagpirma. At dire-diretso nga yung pagpirma niya. Yung ibang tao nga, katulad ng dating pangulo, alam niyo na kung sino 'yan, niyayabang niya na, ilang thousands of pesos lang nasa bank na 'to. Tapos siniba niya pa, sinabi niya merong mga 100 million galing sa asawa niya na si, sino nga 'yun, yung nanay ni Kitty? Basta sabi niya meron daw around 100 million pesos. Pero challenge siya ni Senator Sonny Trillanes noong 2016, labas mo yung ano, kasi yung Deputy Ombudsman, naka-imbestiga na meron silang joint account ni Sara Duterte. At challenge siya, sabi niya magpipirma siya. Pero anong nangyari? Wala. Ang pumunta doon sa lugar, yung butike na walang naipanalong kaso, yung kaso ng doon sa Mindanao, 'yan. Okay. So, well, anyway, continue tayo dito. Sa pagpapatunay ng alegasyon ng dummy accounts, inamin ni Madriaga na siya ang nagsilbing bagman o dummy para sa bank accounts na di umano pagmamay-ari ng mga Duterte. Kasi ayon sa kanya doon sa hearing, merong mga times na binibigyan lang siya ng bank accounts, ready na. Hindi si Ramil yung nagbubukas. Siya po yung pamilyang Duterte daw yung nagbibigay lang sa kanya. At yung mga pera ay pumapasok doon. So, kanino galing daw yung pera? Yung pera daw ay nanggagaling sa mga drug lords at pogo lords na kilala ng pamilya Duterte. At inamin ni Ramil, okay, na yung pera na yon ay nanggaling daw sa isa sa mga personality katulad ni Michael Yang at yung kapatid niya, tapos yung isa yung ah, isang Alan Lim ata. Pero nahuli daw noong 2004 na meron siyang drug trade. So imagine, yung mga pera yon, malaking pera. At sabi nila, galit yung pamilyang Duterte sa droga. O yun, kitang-kita mismo na pinoprotektahan nila yung kanilang mga kaalyado, yung kanilang mga kasosyo sa negosyo ng drug crime. Okay, so next, ebidensya para sa impeachment. Ang waiver ay nakikita bilang isang mahalagang ebidensya ng posibleng case laban kay Sara Duterte o sa investigasyon kay dating Pangulong Duterte. Kung mapapatunayan ng cash flow sa kanyang mga accounts, maaari itong maging matibay na basehan para sa mga reklamong graft and corruption. Yes, kung meron ganon, definitely pwedeng kasuhan si Rodrigo Duterte at least mabalik yung pera at magbayad yung pamilyang Duterte sa gobyerno. Okay? Next. Pagbasag sa Bank Secrecy Law. Ang Pilipinas ay may mahigpit na batas sa bank secrecy na madalas nagiging hadlang sa investigasyon sa opisyal na gobyerno. Sa paglagda ni Maramil, voluntaryo niyang tinaas ang tabing kanyang pananalapi at bihirang gawin ang mga saksi sa ganitong kalaking kaso kasi kailangan ng more information dun sa pera. So kung hindi niya pipirmahan 'to, parang hindi natin malalaman, 'di ba?
na kredibilidad bilang saksi sa pamamagitan ng pagpirma. Pinapakita ni Ramil na handa siyang magpaninindigan ang kanyang mga sinasabi at ito ay magbibigay diin sa hamon ng mga kritiko tulad ni Senator Trillanes sa mga Duterte na gawin din ang pagpirma ng waiver upang patunayan na wala silang tinatago. Yes, kasi kung wala ka naman tinatago, so si Ramil, ipinakita niya na pinirmahan niya at gusto niyang ipakita sa buong Pilipinas na merong millions or billions of pesos kung ipinakita niya at makita ng sa hearing at wala naman, yung kredibilidad ni Ramil, sasabog yan sa mukha niya. Pero kung may ipapakita na meron talagang ganito, patay kang Sara Duterte, yung pamilyang Duterte, kasi dito malalaman natin na totoo ang mga sinasabi ni Ramil at ni Senator Trillanes. So yan, ganyan ka-importante itong bank waiver na pinirmahan ni Madriaga. Now guys, ito pakita ko sa inyo yung naalala ko tong video last year. Yan. Okay, so para exciting naman kasi dito nawala yung yung angas ni Duterte. Okay, so pakita natin ayan. At dito, challenge. Okay? Kasi kung may ang bintang ni ni Senator Sonny, meron siyang mga pogo and drug money na pumapasok. Okay? Sa kanilang bank accounts at totoong merong joint bank account si Sara at si Digong. O sige, play natin. Mr. President, Yes, Your Honor. Nalilo na kung ano ko. If I'm lying or if my statements are falsely stated, or if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Bait pa nila, no? Former Senator Trillanes, you're recognized. Sige. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, ay pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi, kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala ng alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers' checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chairman. Thank you very much, Sir, I former have to Senator respond Trillanes. to it. Ayan na, matanda. This Former guy President, is with all due respect, story. with all due respect, Pinatay na. I'll have to follow the rules.
Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you a waiver. No. Sampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Eh, Sabi yeah. Sige. Yeah. Dito sinuspend ata. At remember, okay? Ayon kay Duterte, kung hindi. Sabi niya, no, Sani Trillanes, pumayag siya, magpapasampal siya, basta pirmahan niya muna yung waiver. Pero hindi ko masayang matanda. Kasi sabi niya, kasama si Inday dito eh. So, kung papayag si Inday. O, di ba? So, mismo yung pamilyang Duterte, ayaw nilang tanggapin yung challenge na pirmahan yung bank waiver para ipakita na inosente sila. Di ba? Kasi ikaw, isipin mo, kung wala ka naman tinatagong ganong kalaking pera, okay, dapat pirmahan mo. Easy lang eh. Kasi simple lang naman. Kitang-kita mo kung wala naman silang record, kahit na withdraw na nila, actually makikita pa rin ng bangko yung record ng withdraw or pag-deposit, pag-withdraw, doon sa record, history, at hindi yan mawawala sa system nila. Kaya nga, hanggang ngayon, hindi pa rin maipakita nila yung waiver na yun. So dapat dito, may bangga, ma-challenge. Itong si Sara Duterte, ipakita niya yung pera niya, yung bank, para alam naman natin na wala kang ninanakaw na pera o walang pumapasok na pera galing sa drug lords o pogo lords. Ayun yan kay Madriaga. Okay? So yan po kung gaano ka-importante ang bank waiver. Okay, dyan na muna tayo guys. So thank you po sa mga manonood at kung nagustuhan niyo po ito, please paki-hit po ng like and subscribe. Kung meron pa kayong komento, paki-comment po sa ating comment section. And see you po sa susunod na video. Thank you.